Araw-araw ay tila may bagong dahilan para mawalan ng pag-asa. Balita pa lang sa umaga, gulo, bagyo, kasamaan, pananamantala. Tapos may sarili ka pang pinagdadaanan, kalungkutan na hindi mo maipaliwanag, pagsubok na sunod-sunod, tukso na parang hindi ka na makawala. At minsan, kahit wala namang nangyayari, malungkot pa rin ang paligid. Sa gitna ng ganitong mga pangyayari, may isang katotohanang hindi dapat natin makalimutan. Si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Sinabi rin niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Hindi mo man kontrolado ang paligid, may Diyos naman na nananatiling tapat kahit sa panahong parang lahat ay nagiging mali. Kung nararamdaman mong lalo yatang sumasama ang mga pangyayari o kung ikaw ay dumaranas na matinding kalungkutan o natutuksong gumawa ng mali o baka naman ay nararamdaman mong para yatang malungkot ang paligid, ito ang tamang lugar na para sa'yo. Mag-subscribe ka na para sa mas marami pang video na magpapatatag ng iyong pananampalataya. I-share mo rin ito sa kaibigan mong maaaring nangangailangan ng paalala ng pag-asa. Kung gusto mong maipanalangin o maging inspirasyon ang pinagdaanan mo, i-share mo sa comment section sa ibaba ang iyong saloobin. Baka ang kwento mo ang maging kalakasan ng iba. Tandaan mo, kahit gaano kalungkot ang paligid, huwag kang mangamba. May Diyos na magbibigay sa iyo ng saya. Saan hahanapin sa Biblia kapag lalo yatang sumasama ang mga pangyayari? Unang Timoteo chapter 3. Ang unang Timoteo chapter 3 ay nagbibigay ng mga pamantayan para sa mga tagapanguna sa iglesia, partikular sa mga obispo o overseers at mga diakono o deacons. Nilalayon ng kabanatang ito na tiyakin na ang mga namumuno sa pananampalataya ay may mabuting pag-uugali, may takot sa Diyos at may maayos na pamumuhay upang mapanatili ang kaayusan sa iglesyang pinamumunuan nila. Narito ang buod ng mga talata ng unang Timoteo chapter 3. Inilista rito ang mga kwalifikasyon ng obispo na matatagpuan sa verses 1 hanggang 7. Sinasabi dito na dapat wala silang kapintasan, iisa lang ang asawa, marunong magturo, hindi lasenggo o palaaway, namamahala ng maayos sa kanyang sambahayan, at hindi dapat baguhan sa pananampalataya. Dito rin natin matatagpuan ang mga kwalifikasyon ng mga diakono. Matatagpuan ito sa verses 8 hanggang 13. Inilista dito na dapat sila'y kagalang-galang, hindi sakim sa salapi, tapat sa pananampalataya, nasubok muna bago maglingkod, at namumuhay ng may kahinhinan at may pananampalataya. Binanggit din dito ang layunin ng mga alituntuning ito. Inilista dito na upang malaman kung paano mamuhay sa sambahayan ng Diyos. Sinabi rin na itinuturing ang iglesia bilang haligi at saligan ng katotohanan.
At ang hiwaga ng pananampalataya ay si Kristo mismo. Bagamat ang unang Timoteo chapter 3 ay tila nakatuon sa mga leader ng iglesia, ito ay sumasalamin sa isang mas malalim na katotohanan. Kapag ang mga leader ng simbahan ay hindi namumuhay sa kabanalan at katotohanan, mas lumalala ang kalagayan ng espiritual na buhay ng sambayanan. At bilang resulta, lumalala rin ang kalagayan ng lipunan. Narito ang mga eksaktong talata na may koneksyon sa ating tema. Sinabi sa unang Timoteo chapter 3 verse 5, sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili niyang pamilya. Kapag ang pamumuno ay hindi maayos, ang iglesia at lipunan ay nagkakagulo. Ito ay isang sanhi kung bakit lalong sumasama ang mga pangyayari. Binanggit din sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at sa liga ng katotohanan. Kapag ang simbahan na haligi ng katotohanan ay bumagsak sa pamumuno o sa pagkatao ng mga pinuno, ang katotohanan ay nawawala at ang kasamaan ay lumalaganap. Sa unang Timoteo chapter 3 verse 16 naman ay sinabing hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan, at itinaas sa kaluwalhatian. Ang solusyon sa lumalalang mga pangyayari ay ang pagbabalik sa hiwaga ng kabanalan, kay Kristo mismo. Samahan mo kong manalangin batay sa unang Timoteo chapter 3 at sa tema nating lalo yatang sumasama ang mga pangyayari. Aming Amang Diyos, sa gitna ng kaguluhan at paglala ng mga pangyayari sa aming paligid, kami lumalapit sa iyo. Itinataas namin ng aming mga pinuno sa simbahan, sa pamahalaan, at sa aming tahanan. Tulungan mo silang mamuhay ng may kabanalan, katapatan, at karunungan. Bigyan mo kami ng discernment upang kilalanin ang katotohanan at manindigan para dito. Naway ang aming pananampalataya ay manatiling buhay at aktibo sa pagsunod kay Kristo, ang tunay na haligi ng katotohanan. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, gabayan mo kami upang hindi kami madala ng kasamaan, kundi maging liwanag sa gitna ng dilim. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Hebreo chapter 13. Ang Hebreo chapter 13 ay isang huling paalala o tagubilin sa mga mananampalataya na mamuhay ng may pananampalataya, kabanalan at pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa gitna ng mga pagsubok. Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng praktikal na mga utos tungkol sa pag-ibig sa kapwa, pag-iwas sa kasakiman, pagpapasakop sa mga pinuno, at pananatiling tapat kay Kristo. Narito ang buod ng mga talata sa Hebreo chapter 13. Sa verses 1 hanggang 3, matatagpuan natin ang pag-ibig sa kapwa at pagtulong sa iba. Sinabi dito na dapat patuloy na ibigin ang isa't isa. Huwag kalimutan ang pagiging mapagpatuloy
at alalahanin ang mga nasa bilangguan at inaapi. Sa verses 4 hanggang 6 naman, matatagpuan natin ang kabanalan sa buhay. Binanggit dito na dapat igalang ang pag-aasawa, iwasan ang pag-ibig sa salapi, at magtiwala sa Diyos, hindi sa mga material na bagay. Sa verses 7 hanggang 8 naman, inilathala dito ang mga pag-alala sa mga pinuno ng pananampalataya. Sinabi sa atin dito na dapat gunitain ng mga nagturo sa inyo at si Kristo Jesus ay hindi nagbabago, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Binanggit naman sa verses 9 hanggang 10 ang pagtanggi sa maling katuruan. Sinabi sa atin dito na dapat ay huwag tayong magpapadala sa mga kakaibang aral. Sa verses 11 hanggang 14 naman, sinabi sa atin dito ang mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Matatagpuan natin dito na lumabas sa kampo upang magdusa kasama si Jesus at hanapin ang lungsod na darating o yung bagong langit o lupa. Sa verses 15 hanggang 16 naman, sinabi dito ang mga pag-aalay ng papuri at paggawa ng mabuti. Sinasabi sa atin dito na tayo'y mag-alay ng papuri at kabutihan. Sa verse 17, sinabi sa atin dito ang pagpapasakop sa mga pinuno, sumunod sa mga tagapangasiwa ng inyong kaluluwa. At sa verses 18 hanggang 25 naman, ang mga huling panalangin at pagbati. Sa panahon na tila pabigat ng pabigat ang mga problema, lumalala ang kasamaan at nawawala ang tiwala sa paligid. Nagbibigay ang Hebreo chapter 13 ng matibay na paalala kung paano mamuhay ng may liwanag sa gitna ng kadiliman. Narito ang mga eksaktong talata na may koneksyon sa ating tema. Sa verses 5 hanggang 6 ay binanggit, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Sa gitna ng mga nakakatakot na pangyayari, gera, sakuna, krimen, kahirapan, paalala ito na ang Diyos ay hindi bumibitaw sa kanyang mga anak. Sa kabila ng kasamaan, hindi niya tayo pababayaan. Sa verse 8 naman, sinabi kung sino si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Habang nagbabago at lumalala ang mundo, si Kristo ay nananatiling tapat at matatag. Hindi tayo dapat matinag ng mga pabago-bagong kalagayan sa paligid. Sinabi naman sa verse 9, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang ng mga utos tungkol sa pagkain. Kapag maraming panlilinlang at maling impluensya sa paligid, ang matibay na paninindigan sa katotohanan ng Diyos ang magiging gabay natin. At sa verse 40 naman, sinabi dito na sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Kung pakiramdam mo'y wala ng pag-asa ang mundong ito, paalala ito na hindi ito ang ating tahanan. May darating pang mas mabuti, ang walang hanggang kaharian ng Diyos. Halina't manalangin
Batay sa Hebreo chapter 13 sa ating temang lalo yatang sumasama ang mga pangyari. Aming Diyos na buhay, sa gitna ng lumalalang mga pangyari sa aming paligid, kami kumakapit sa iyong mga pangako. Salamat sapagkat sinabi mong hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Turuan mo kaming mamuhay ng may kabanalan, may katapatan at may pagtitiwala sa iyo. Palakasin mo ang aming loob na hindi matakot sa mga kaguluhan sa mundo, kundi manindigan sa katotohanan. Alalahanin namin na si Jesus ay hindi nagbabago. Siya ang aming gabay at pag-asa. Panginoon, tulungan mo kaming magpatuloy sa paggawa ng mabuti kahit ang paligid ay sumasama. Magliwanag nawa ang aming pananampalataya sa kadiliman ng panahon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag dumaranas ka ng matinding kalungkutan? Awit chapter 46. Ang awit chapter 46 ay isang salmo ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kaguluhan at sakuna. Isa ito sa mga pinaka-pinangahawakang mga talata kapag ang isang tao ay dumaranas ng takot, kaguluhan, o matinding kalungkutan. Narito ang mga mahalagang talata. Sa verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Sa verses 2 to 3 naman, di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. At sa verse 10 naman, sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila. Kapag dumaranas tayo ng matinding kalungkutan, gaya ng pagkawala, pagkabigo, o matinding problema, tila bang nawawala ang ating pag-asa at direksyon. Ngunit sa awit chapter 46, ipinapaalala sa atin na may kanlungan tayo sa Diyos. Sa gitna ng ating hinagpis, si Yahweh ang ating tagapagtanggol. Hindi man agad mawawala ang sakit, pero hindi rin tayo kailanman nag-iisa. Ipinapaalala rin sa atin na may kapayapaan kahit sa kaguluhan. Gaya ng mundo na tila nagugunaw, ganoon din ang nararamdaman ng puso sa matinding lungkot. Ngunit kahit ganoon, hindi tayo dapat mangamba sapagkat ang Diyos ay hindi natitinag. Pinapaalala rin sa atin dito na manatiling tahimik at magtiwala. Sa panahon ng matinding lungkot, maaaring wala tayong sagot. Ngunit inaanyayahan tayong manahimik at kilalanin ng Diyos na Siya ang nasa kontrol. Samahan mo kong manalangin batay sa awit chapter 46 kapag dumaranas ka ng matinding kalungkutan. Panginoon, sa gitna ng aking matinding kalungkutan, lumalapit ako sa iyo na aking kanlungan at kalakasan. Ako'y nalulumbay, nalilito, at tila nawawala sa gitna ng bagyo ng buhay. Ngunit sa iyong salita, pinaalalahanan mo akong huwag matakot sapagkat ikaw ay kasama ko.
Turuan mo kong manahimik at magtiwala na ikaw ay Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Palakasin mo ang aking puso. Punuin mo ako ng iyong kapayapaan. Ilumin mo ang aking sugatang damdamin. Sa iyo ako kumakapit, O Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mateo chapter 28. Ang Mateo chapter 28 ay huling kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo at nakatuon ito sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang pagpapakita niya sa kanyang mga tagasunod at ang dakilang utos o Great Commission. Narito ang mahalagang bahagi ng Mateo chapter 28. Sa verses 1 hanggang 10, binabanggit dito ang resurreksyon ni Jesus. Sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay nagtungo sa libingan at nadatnan nilang wala na roon si Jesus. May anghel na nagsabing siya'y muling nabuhay. Sa takot at galak, nagmadali silang ibalita ito. Binabanggit naman sa verses 11 hanggang 15 ang kasinungalingan ng mga bantay. Tinakpan ng mga punong pari ang katotohanan ng muling pagkabuhay at sinuhulan ang mga bantay upang magsinungaling. Sa verses 16 to 20 naman, nakafocus ito sa dakilang utos. Pinagtagubilinan ni Jesus ang kanyang mga alagad na ipangaral ang ebanghelyo at tiniyak niya na ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kapag dumaranas tayo ng matinding kalungkutan, tila ba parang Biyernes Santo ang ating buhay, puno ng dalamhati, pagkatalo at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa Mateo chapter 28 ay pinapaalala ang linggo ng pagkabuhay na kahit sa pinakamasakit na sandali, may tagumpay at liwanag na darating. Narito ang mga eksaktong talata at koneksyon nito sa ating tema. Ito ang sinabi sa verses 5 hanggang 6 ng talata. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Kapag tayo ay nalulumbay, pinapaalahanan tayo na hindi man natin makita ang Diyos sa ating mga pagdadalamhati. Siya ay buhay at tumutupad sa kanyang mga pangako. Ito naman ang sinabi sa Mateo 28 verse 8. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Pinapakita na ang lungkot ay pwedeng mapalitan ng kagalakan kung tayo ay maniniwala sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa verse 20 naman ay sinabi, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Isa ito sa pinakamakapangyarihang pangako ni Jesus. Hindi niya tayo iiwan kahit sa ating pinakamalungkot at pinakamadilim na oras. Samahan mo kong manalangin batay sa Mateo chapter 28 sa temang kapag dumaranas ka ng matinding kalungkutan. Aming Diyos na buhay, sa gitna ng aking matinding kalungkutan, iniaalay ko ang aking puso sa iyo. Sa sandaling parang wala ng pag-asa, paalalahanan mo ko na ikaw ay buhay, na si Jesus ay bumangon mula sa libingan upang bigyan ako ng bagong pag-asa.
Tulungan mo akong manampalataya na kahit hindi ko nauunawaan ng aking pinagdaraanan, ikaw ay kasama ko. Gaya ng iyong pangako sa Mateo chapter 28 verse 20. Pawiin mo ang aking takot. Palitan mo ng kapayapaan ang aking pag-iyak at patatagin mo ang aking pananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil ang kalungkutan ay hindi ang huling kabanata. Sa pangalan ni Jesus, ang buhay na tagapagligtas. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag natutukso kang gumawa ng mali? Awit chapter 15. Ang Awit chapter 15 ay isang maikling salmo ni David na nagtatanong kung sino ang karapat-dapat tumira sa presensya ng Diyos. Binibigyang diin ito ang mga katangian ng isang taong matuwid, tapat, at hindi natutukso na gumawa ng masama. Narito ang buong nilalaman sa Tagalog. Sino, Yahweh, ang maaaring tumira sa iyong templo? Sino ang pwedeng manirahan sa iyong banal na bundok? Ang namumuhay ng matuwid at gumagawa ng ayon sa katarungan. Ang nagsasabi ng totoo mula sa puso. Hindi siya naninirang puri, ni nananakit ng kapwa, ni naninirang puri sa kanyang kaibigan. Kinamumuhian niya ang mga masasama, ngunit iginagalang ang mga may takot sa Diyos. Kahit pa malugi, paninindigan niya ang kanyang pangako. Hindi siya humingi ng tubo sa pautang, ni nagpapahamak ng walang sala sa pamamagitan ng suhol. Ang taong namumuhay ng ganito ay hindi matitinag kailanman. Ang Awit chapter 15 ay malinaw na nagtuturo ng mga pamantayang moral na dapat sundin ng sinumang nagnanais mamuhay sa presensya ng Diyos. Kapag ikaw ay natutuksong gumawa ng mali, ito ang paalala na manindigan sa katotohanan. Kapag natutukso kang magsinungaling, mandaya, o gumawa ng lihim na kasamaan, paalala ito na ang Diyos ay nalulugod sa katapatan ng puso. Pinapaalahanan din tayo dito na iwasan ng paninira at kasamaan. Ang tukso ay madalas nanggagaling sa inggit o galit na nagtutulak manira o manakit. Ang taong malapit sa Diyos ay pinipiling tumahimik at lumayo sa ganitong gawa. Ipinapaalala rin sa atin dito na manindigan sa mabuti kahit malugi. Kapag ang tukso ay may kaakibat na pansariling kapakinabangan, halimbawa ay panunuhol o panlilinlang, paalala ito na mas mahalaga ang paninindigan kaysa pansamantalang kapakinabangan. Pinapaalala rin sa atin dito na huwag magpayaman sa paraang mali. Ito ay laban sa ganid na tukso ng pandaraya, panlalamang, o paggawa ng pera sa masamang paraan. Halina at manalangin, batay sa Awit chapter 15. Aming Diyos na banal, Ikaw na naghahanap ng katapatan at katuwiran sa puso ng iyong mga anak, lumalapit ako sa iyo ngayong ako'y nakakaranas ng tukso. Linisin mo ang aking puso at isip upang ako'y hindi mahulog sa kasamaan. Gawin mong matibay ang aking paninindigan sa katotohanan, kahit ako'y malugi o mapag-iwanan. Tulungan mo akong tumanggi sa kasinungalingan, paninira, at anumang anyo ng kasalanan.
Bigyan mo ako ng lakas upang piliin ang tama at mamuhay na karapat-dapat sa iyong presensya. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Awit chapter 19. Ang awit chapter 19 ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi. Una, sa verses 1 hanggang 6, nakapokus ito sa kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa kalikasan. At sa verses 17 hanggang 14 naman, ang salita ng Diyos ay perpekto, nagbibigay buhay at gumagabay sa tamang pamumuhay. Narito ang buod ng mga talata. Sa verses 1 hanggang 6, ang kalikasan ay nagpapatotoo sa Diyos. Sabi sa verse 1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang gawa ng kanyang kamay ay ipinapaalam ng kalawakan. Ang lumikha ng langit at lupa ay isang Diyos na banal at makapangyarihan. Kapag naiisip natin ito, naaalala natin na hindi natin dapat bastusin ang kanyang kabanalan sa paggawa ng mali. Sa verses 7 hanggang 11, ang kautusan ng Diyos ay gagabay sa atin. Ito ang sinabi sa verse 7. Ang kautusan ni Yahweh ay perpekto, nagbibigay ng bagong buhay. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng karunungan sa hangal. Sa verse 8 ay ito ang sinabi. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay ng kagalakan sa puso. Ang mga utos ni Yahweh ay dalisay, nagbibigay ng liwanag sa mata. At ito naman ang sinabi sa verse 11. Sa mga iyon ay may babala sa lingkod mo. Sa pagsunod doon ay may gantimpala. Kapag tayo ay natutuksong gumawa ng mali, ang kanyang mga utos ang ating tanggulan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay babala, liwanag, at karunungan. Mga kailangan natin upang matalo ang tukso. Sa verses 12 hanggang 14, panalangin ng pagsisisi at pagtutuwid. Ito ang sinabi sa verse 12. Sino ang makakaalam ng kanyang sariling kasalanan? Linisin mo ako sa mga kasalanang hindi ko namamalayan. Sa verse 13 naman, ingatan mo ako sa pagpapalalo. Huwag mong hayaang maghari ito sa akin. Sa gayon ay magiging walang dungis ang aking buhay at walang kapintasan sa harap mo. Ang tukso ay madalas hindi natin agad nakikita. Dito nagmumula ang panalangin ni David. Linisin mo ako. Isa itong pagpapakumbaba na umaasa sa grasya ng Diyos upang hindi tuluyang mahulog sa kasamaan. Narito ang mga talata na may koneksyon sa temang nang tutukso kang gumawa ng mali. Sa verse 7, sinasabi sa atin na ang kautusan ng Diyos ay perpekto, tumutulong magpigil sa maling landas. Sa verse 11 naman, babala at gantimpala, ang salita ay nagpapaalala kung ano ang tama at may gantimpalang kaakibat. Sa verse 12 hanggang 13 naman, ang kaugnayan nito ay ang panalangin laban sa di namamalayang kasalanan at pagpapalalo ay mahalaga upang hindi tuluyang matukso. Tayo na at manalangin batay sa awit chapter 19 kapag natutukso kang gumawa ng mali. Aming Diyos na makapangyarihan, Ikaw na lumikha ng langit at lupa, Ikaw rin ang bumuo ng kautusang banal na gumagabay sa amin.
Sa oras ng tukso, tulungan mo kong maalala ang iyong mga salita. Gawin mong malinaw sa akin ang tama at mali at bigyan mo ako ng lakas upang piliin ang katuwiran. Linisin mo ko sa mga kasalanang hindi ko namamalayan. Ingatan mo ko sa pagiging mapagmataas at huwag mong hayaang maghari ang kasalanan sa aking puso. Nais kong mamuhay na malinis at kalugod-lugod sa iyo. Ang mga salita ng aking bibig at laman ng aking puso naway maging kalugod-lugod sa iyo, O Yahweh, aking tagapagtanggol at manunubos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Awit chapter 139. Isinulat ni Haring David, ito ay isang salmo ng pagpapahayag ng kahangahangang kaalaman ng Diyos sa lahat ng bagay, mula sa ating mga iniisip, kilos, hanggang sa ating pinanggalingan at kinabukasan. Narito ang nilalaman ng talata. Una, walang lihim sa harap ng Diyos. Sabi sa verses 1 hanggang 4, Yahweh, sinisiyasat mo na ako at kilalang kilala mo ko. Alam mo kung kailan ako'y nauupo o tumatayo. Kahit nasa malayo, batid mo ang aking balak. Alam mo ang lahat ng ginagawa ko. Bago pa man ako magsalita, alam mo na ang aking sasabihin. Kahit ang mga lihim nating tukso ay alam ng Diyos, walang makakaligtas sa kanyang kaalaman, kaya tayo'y inaanyayahang mamuhay ng may kabanalan. Pangalawa, hindi tayo maaaring magtago sa Diyos. Sabi sa verse 7 hanggang 8, saan ako pupunta upang makatakas sa iyong espiritu? Saan ako tatakas upang makalayo sa iyo? Kung ako'y umakyat sa langit, naroroon ka. Kung bumaba ako sa Sheol, naroroon ka rin. Kapag natutukso kang gumawa ng mali sa lihim, tandaan mong nakikita ka ng Diyos kahit saan, kahit pa sa pinakamadilim na sulok. Pangatlo, siya ang lumikha ng ating buhay. Ito ang sinabi sa verses 13 hanggang 14. Ikaw ang lumikha ng aking mga lamang loob. Ikaw ang humubog sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri kita, kamangha-mangha ang pagkakalikha sa akin. Kapag naalala mong ikaw ay nilikha ng Diyos na may layunin at dangal, magiging mas madali ang pagtanggi sa kasalanan na sumisira sa ating dignidad. Pang-apat, panalangin ng pagsisiyasat at paglilinis. Sabi sa verses 23 hanggang 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tingnan mo kung ako'y lumilihi sa daan at takayin mo ako sa landas na walang hanggan. Isang matinding panalangin ito ng pagtanggap sa disiplina ng Diyos upang siya ang tumulong sa atin kapag tayo'y natutukso at naliligaw. Narito ang buod ng mga talatang may koneksyon sa ating tema. Sa verses 1 hanggang 4, natutunan natin na alam ng Diyos kahit ang mga iniisip pa lamang natin, kaya't bantayan ang puso bago magkasala. Sa verses 7 hanggang 8 naman, itinuro sa atin na hindi tayo makakatakas sa presensya ng Diyos kahit sa oras ng lihim na tukso. Sa verses 13 hanggang 14 naman, natutunan natin na tayo'y nilikha ng Diyos na may layunin.
Huwag sirain ang sarili sa pamamagitan ng kasalanan. At sa verses 23 hanggang 24 naman, itinuro sa atin na anyayahan ng Diyos na siya sa atin at itama ang ating puso upang tayo'y mamuhay sa tamang landas. Samahan mo ko sa panalangin batay sa awit chapter 139 kapag natutukso kang gumawa ng mali. O Diyos na makapangyarihan at banal, Ikaw na nakakakilala sa akin ng lubos, kilala mo ang aking mga iniisip, ang aking damdamin, at maging ang mga lihim na tukso sa aking puso. Patawarin mo ako kung ako'y nakikibaka sa mga bagay na hindi mo kalooban. Tulungan mo akong maalala na saan man ako naroroon ka at wala akong maitatago sa iyo. Paalalahanan mo ko, Panginoon, na ako'y nilikha mo ng may halaga at layunin. Huwag mong hayaang sirain ko ito sa paggawa ng mali. Siyasatin mo ako, O Diyos. Tukuyin mo ang anumang kasamaan sa aking kalooban at akayin mo ako sa landas ng kabanalan at buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mateo chapter 4. Narito ang buod ng mga nilalaman ng talata. Una, tukso ng pisikal na pangangailangan. Matatagpuan ito sa verses 3 hanggang 4. Ito ang sinabi. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawing tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito rin ay nabanggit sa Deuteronomio chapter 8 verse 3. Kapag tayo'y nagugutom, pagod, o may matinding pangangailangan, tayo'y nagiging mahina at madaling matuksong gumawa ng mali upang masatisfy lang ang ating sarili. Pangalawa, tukso ng kayabangan at paghahamon sa Diyos. Matatagpuan ito sa verses 5 hanggang 7. Ito ang sinabi sa verse 6. Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka, sapagkat nasusulat, babayaan ka ng Diyos, aalalayan ka ng mga anghel. Sabi naman sa verse 7, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ng Panginoon mong Diyos. Ani rin ito sa Deuteronomio chapter 6 verse 16. Minsan, natutukso tayong abusuhin ang grasya ng Diyos. Iniisip natin na patatawarin din naman niya ako. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangahas magkasala. Pangatlo, tukso ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Matatagpuan ito sa verses 8 hanggang 10 ng talata. Ito ang sinabi sa verse 9. Lahat ng ito'y ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sagot ni Jesus sa verse 10, lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ani rin ito sa Deuteronomio chapter 6 verse 13. Ang tukso ng kayamanan, posisyon o kaluwalhatian ay nakakaakit. Ngunit ang pagsunod sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa anumang pansamantalang tagumpay. Narito ang koneksyon ng Mateo chapter 4 sa temang natutukso kang gumawa ng mali. Noong tinukso si Jesus ng pisikal na pangangailangan,
Tinugunan niya ito na salita ng Diyos ang tunay na buhay. Nung siya ay tinukso ng kayabangan o espiritual na pagmamalaki, tinugunan niya ito na huwag subukin ng Diyos. At nang siya'y tinukso ng kayamanan at kapangyarihan, tinugunan niya ito na Diyos lamang ang dapat sambahin. Narito ang prinsipyong dapat nating matutuhan. Kapag tayo'y natutukso, ang salita ng Diyos ang ating sandata. Hindi nakipagtalo si Jesus sa dyablo gamit ang opinyon, kundi tinugunan niya ito ng nasasabi sa Biblia. Ito ang panalangin batay sa Mateo chapter 4 sa panahon ng tukso. Samahan mo kong manalangin. Amang banal, salamat po sa halimbawa ng iyong anak na si Jesus, na bagamat siya'y hinanghina sa ilang, ay hindi kailanman bumigay sa tukso. Panginoon, ako man ay may mga kahinaan, sa laman, sa damdamin, at sa mga alok ng mundong ito. Sa mga sandaling ako'y natutukso, itanim mo sa aking puso ang iyong salita. Tulungan mo kong maalala na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, na ang tunay na kaluwalhatian ay ang pagsamba sa iyo, at ang tunay na pananampalataya ay hindi ka sinusubok. Gawin mo kong matatag, Panginoon, gaya ni Jesus. Bigyan mo ko ng lakas upang itakwil ang kasalanan at magpasakop lamang sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, na siyang nagtagumpay laban sa tukso, sa iyo ko po ito idinadalangin. Amen. Santiago chapter 1. Ang Santiago chapter 1 ay nagtuturo ng praktikal na karunungan sa pananampalataya, lalo na sa panahon ng pagsubok at tukso. Tinutukoy nito kung paano dapat tumugon ang isang Kristiyano sa tukso at sa mga pagsubok ng buhay. Narito ang mga talata na may koneksyon sa ating tema. Una, tukso at pananampalataya. Sabi sa verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ang tukso ay isang uri ng pagsubok at may gantimpala sa mga nagtatagumpay laban dito. Hindi lang ito dapat iwasan, kundi dapat pagtagumpayan sa pananampalataya. Pangalawa, hindi Diyos ang pinagmumulan ng tukso. Sabi sa verse 13, kapag tinutukso ang tao, huwag niyang sabihin siya'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso at hindi rin siya nanunukso kaninuman. Ang Diyos ay hindi kailanman nagtutulak sa atin na magkasala. Ang tukso ay hindi galing sa Kanya, kundi sa sarili nating pita ng laman. Pangatlo, tukso ay nagmumula sa sarili at nagbubunga ng kamatayan. Sabi sa verses 14 hanggang 15, tinutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay naipagbuntis, ito'y nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan naman, kapag ganap na, ay nagbubunga ng kamatayan. Makita natin dito na may malinaw na progresyon. Mula sa pita o desire, ito'y nagiging kasalanan. Hanggang sa kalaunan ay nagdudulot ng kamatayan. Kaya habang maaga pa, putulin na ang ugat ng tukso bago ito maging kasalanan. Pang-apat, solusyon, salita ng Diyos. Sabi sa verse 21,
kaya't talikuran ninyo ang lahat ng karumihan at kasamaan. Buong pagpapakumbaba ninyong tanggapin ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso sapagkat ito ang makapagliligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos ang naglilinis at gumagabay. Ito ang dapat nating panangga laban sa tukso. Panglima, dapat hindi lang pakinggan, kundi isabuhay. Sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos at huwag lamang makinig, kundi kung gayon ay dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kapag narinig mo ang kalooban ng Diyos pero hindi mo naman ito ginagawa, mas madali kang bumigay sa tukso. Ang pagsunod ay proteksyon. Narito ang buod ng mga talatang may koneksyon sa ating tema. Sa verse 12, itinuturo sa atin na may gantimpala sa pagtitiis sa tukso. Sa verse 13, hindi Diyos ang pinagmumulan ng tukso. Sa verse 14 hanggang 15, nakita natin doon ang progreso ng tukso. Ito ay nagiging kasalanan hanggang sa magdulot ng kamatayan. Sa verse 21 naman ay sinabi ang solusyon. Ang salita ng Diyos ang makapagliligtas. At sa verse 22 naman na dapat isabuhay ang salita at hindi lamang pakinggan. Samahan mo kong manalangin batay sa Santiago chapter 1 kapag natutukso kang gumawa ng mali. O Diyos na banal at tapat, sa oras na ako'y natutukso, ipaalala mo sa akin na hindi ikaw ang pinagmumulan ng kasamaan. Ang tukso ay galing sa aking sariling kainaan at pita ng laman. Linisin mo po ang aking puso. Putulin mo ang ugat ng anumang pita na maaaring magbunga ng kasalanan. Tulungan mo kong pagtagumpayan ng mga pagsubok na ito upang matanggap ko ang putong ng buhay na iyong ipinangako sa mga umiibig sa iyo. Itanim mo ng malalim sa puso ko ang iyong salita. Hayaan mong ito ang gumabay sa aking mga desisyon, hindi lamang bilang tagapakinig, kundi bilang tagatupad ng iyong kalooban. Turuan mo kong mamuhay ng may kabanalan, pagtitiwala, at pagpapakumbaba upang sa panahon ng tukso ay ako'y manatiling tapat sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, sa iyo po ako nananalangin. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag para yatang malungkot ang paligid? Awit chapter 34. Ang awit chapter 34 ay isang awit ng pasasalamat ni David matapos siyang iligtas ng Diyos mula sa kapamakan sa kamay ni Abimelech. Bagamat dumaan siya sa matinding panganib, ipinahayag niya ang kanyang pagtitiwala sa Diyos at inanyayahan ang iba na matutong magtiwala rin sa kanya. Puno ito ng papuri, pagsamba, at patunay ng kabutihan ng Diyos sa mga taong may takot sa Kanya. Narito ang mga mahalagang nilalaman ng awit chapter 34. Una, pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Sabi sa verse 1, aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon, ang kanyang kapurihan ay laging nasa aking bibig. Pangalawa, pag-anyaya sa iba na magtiwala sa Diyos. Sabi sa verse 3, o dakilain ninyo ang Panginoon na kasama ko, at tayo'y mga bunyi na magkakasama ng kanyang pangalan. Pangatlo, pagliligtas ng Diyos sa mga natatakot at nalulumbay. Sabi sa verse 4,
Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas ako sa lahat ng aking mga pagkatakot. Pang-apat, pagliligtas sa mga napapahamak. Sabi sa verse 19, ang matuwid ay dumaranas ng maraming kapigatian, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito. Kapag ang paligid ay tila puno ng kalungkutan, kadiliman, o kabiguan, ang awit chapter 34 ay nag-aanyaya sa atin na tumingin sa kabutihan ng Diyos sa gitna ng lungkot. Kahit ang mga matuwid ay dumaranas ng problema, hindi sila iniiwan ng Diyos. Narito ang mga espesipikong talata at koneksyon nito sa ating tema. Sa awit chapter 34 verse 5, sila'y nagsitingin sa Kanya at nangaliwanagan, at ang kanilang mga muka ay hindi malilito. Sa kalungkutan, ang pagtingin natin sa Diyos ay nagbibigay liwanag at pag-asa sa madilim na paligid. Sa awit chapter 34 verse 18 ay sinabi, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Kung ikaw ay nakararanas ng lungkot, ang Diyos ay malapit sa iyo. Hindi niya kinakalimutan ang mga wasak ang damdamin. Sabi sa awit chapter 34 verse 19, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Ang kalungkutan ay bahagi ng buhay, ngunit ang Diyos ay tapat na kasama natin sa lahat ng ito. Manalangin po tayo batay sa awit chapter 34. Aming Amang nasa langit, sa panahong tila madilim ang paligid at ang aking puso ay puno ng kalungkutan, ako'y lumalapit sa iyo gaya ng ginawa ni David. Itinataas ko ang aking mga mata sa iyo, ang liwanag ng aking buhay. Tulad ng iyong sinabi sa awit chapter 34 verse 18, nananalig akong ikaw ay malapit sa akin, isang pusong bagbag at nangailangan ng inyong presensya. Tulungan mo akong patuloy na tumingin sa iyo upang ang aking mukha ay muling magliwanag. Iligtas mo ako sa kalungkutang bumabalot sa paligid at bigyan mo ako ng lakas at pag-asa na galing sa iyo lamang. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa gitna ng lungkot ay may liwanag at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking araw at gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Awit chapter 71. Ang awit chapter 71 ay panalangin ng isang taong tumanda na, ngunit nananatiling matapat sa Diyos. Inilalarawan nito ang isang buhay na umarap sa maraming pagsubok, kasama na ang lungkot, kahihiyan, pag-uusig, at kahinaan. Subalit hindi nawala ang kanyang tiwala sa Diyos. Ito ay isang awit ng pag-asa at katapatan. Kahit sa mga sandaling, ang paligid ay tila puno ng kalungkutan. Narito ang buod ng awit chapter 71. Una, pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kapighatian. Sabi sa verse 1, sa iyo, O Panginoon, nanganganlong ako. Huwag mo kong hayaang mapahiya kailanman. Pangalawa, panalangin para sa pagtataguyod ng Diyos. Sabi sa verse 3, maging bato ka ng kanlungan sa akin, sapagkat ikaw ang aking malaking bato at aking katibayan. Pangatlo, pagkilala sa pagtataguyod ng Diyos mula sa kabataan hanggang katandaan.
Sabi sa verse 17, "Mula pa sa aking kabataan ay tinuruan mo ko, at hanggang ngayon ay inihahayag ko ang iyong kagilagilalas na mga gawa." Pang-apat, panalangin sa gitna ng pag-iisa at pagtanda. Sabi sa verse 9, "Huwag mo kong itakwil sa panahon ng katandaan. Huwag mo kong pabayaan kapag nangihina na ako." Panglima, pag-asa at papuri sa gitna ng kalungkutan. Sabi sa verse 20, "Ako man ay lubhang pinahirapan. Muli mo kong bubuhayin at aahunin mula sa kailaliman ng lupa." At sa verse 23 naman ay sinabi, "Ang aking mga labi ay aawit ng kasayahan, pagkat ako'y umaawit sa iyo, at ang aking kaluluwa na tinubos mo." Ang awit chapter 71 ay isang napakagandang salamin ng damdaming ito. Ang paligid ay tila puno ng kalungkutan, pagkasira o pangungulila. Subalit ang puso ng sumulat ay hindi bumitiw sa pag-asa sa Diyos. Narito ang mga piling talata na direktang konektado sa temang ito. Una, awit chapter 71 verse 9. "Huwag mo kong itakwil sa panahon ng katandaan. Huwag mo kong pabayaan kapag ako'y nangihina na." Kapag tila malungkot ang paligid at walang masasandalan, naway maalala mong hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sa awit chapter 71 verse 20 naman ay sinabing, "Ikaw nagpakita sa akin ng maraming kabagabagan at kasamaan. Muli mo kong bubuhayin at aahunin mula sa kailaliman ng lupa." Kahit sa gitna ng matinding pagdurusa, may pangako ng muling pagbangon. Sa kalungkutan ay may pag-asa. Sa awit chapter 71 verse 14, "Ngunit ako'y laging aasa, at dadagdagan ko ang lahat ng iyong pagpuri." Ang tiwala sa Diyos ay hindi nawawala kahit tila malungkot ang paligid. At sa awit chapter 71 verse 23 naman, "Ang aking mga labi ay aawit ng kasayahan, at ang aking kaluluwa na tinubos mo." Ang tunay na kagalakan ay hindi laging bunga ng masayang paligid, kundi ng Diyos na kasama mo. Tayo na at manalangin, batay sa awit chapter 71, sa panahong malungkot ang paligid. Amang mapagmahal, sa mga sandaling ito, malungkot ang paligid, at ang aking damdamin ay puno ng pangungulila, pagod, at kawalan ng kasiguruhan. Ikaw ang aking kanlungan, tulad ng sinabi ng iyong salita sa awit 71 verse 9, "Huwag mo po akong pabayaan sa panahon ng aking kahinaan." Naranasan ko na ang maraming kabagabagan, ngunit sa awit 71 verse 20, tiniyak mong muli akong bubuhayin at aahunin mula sa kadiliman. Kaya't sa gitna ng lungkot, pipiliin kong umasa. Sa gitna ng katahimikan, pipiliin kong manalangin. At sa gitna ng aking pagkalumbay, pipiliin kong umawit at magpuri. Bigyan mo po ako ng tapang na harapin ang bawat araw na may pananampalataya, at naway ang aking buhay ay maging patotoo ng iyong katapatan. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isaias chapter 40. Ang Isaias chapter 40 ay isang makapangyarihang mensahe ng kaaliwan at pag-asa para sa mga Israelita na nasa gitna ng pangungulila at pagdurusa. Ito ay simula
ng ikalawang bahagi ng aklat ng Isayas, kung saan binibigyang diin ang pangako ng Diyos ng kaligtasan at ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan at katapatan. Sa panahon kung kailan ang paligid ay tila puno ng lungkot at kawalan ng pag-asa, ang Isaias chapter 40 ay paalala ng kalakasan, kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa kanyang bayan. Narito ang buod ng Isaias chapter 40. Una, kaaliwan para sa bayan ng Diyos. Sabi sa verse 1, aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Pangalawa, paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Sabi sa verse 3, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pangatlo, ang buhay ng tao ay panandalian, ngunit ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Sabi sa verse 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Pang-apat, walang katulad ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sabi sa verse 13, sino ang nakaturo sa Espiritu ng Panginoon o naging kanyang tagapayo? Panglima, hindi nalimot ng Diyos ang kanyang bayan. Sabi sa verse 28, hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba naririnig? Ang Panginoon ay walang hanggang Diyos. Pang-anim, kalakasan para sa mga nanghihina. Sabi sa verse 29, kanyang ibinibigay ang lakas sa mahihina at ang walang kapangyarihan ay pinapalakas. Pampito, pag-asa ng mga nagtitiwala sa Diyos. Sabi sa verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila ay lilipad na may mga pakpak na parang mga agila. Kapag ang paligid ay tila puno ng kalungkutan, maaaring dahil sa pagkalugmok, kawalan ng direksyon, o matinding pangyayari. Ang Isaias chapter 40 ay nagdadala ng mga salita ng kaaliwan, pagpapatibay, at bagong pananaw. Narito ang mga talata at koneksyon nito sa ating tema. Sa verse 1, sinabi, aliwin ninyo ang aking bayan. Sa panahon ng kalungkutan, inuuna ng Diyos ang pagbibigay ng kaaliwan. Ito ang kanyang mensahe sa atin. Sa verse 29 naman ay sinabi, kanyang ibinibigay ang lakas sa mahihina. Kung ikaw ay nagpapagal sa dami ng problema sa paligid, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng bagong lakas. Sa verse 31 naman, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sa gitna ng malungkot na paligid, ang pagtitiwala sa Diyos ang magbibigay ng panibagong sigla at lakas upang magpatuloy. At sa verse 8 naman, ang damo ay natutuyo, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Sa mundong pabago-bago at puno ng kalungkutan, may isang bagay na hindi magbabago. Iyon ay ang katapatan ng Diyos. Halina at manalangin batay sa Isaias chapter 40 sa panahong malungkot ang paligid. Ama naming Diyos, sa panahon ng kadiliman at lungkot, salamat dahil ikaw ay nagbibigay ng kaaliwan. Ayon sa iyong salita sa Isaias chapter 40 verse 1, ikaw ay Diyos na dumarating upang aliwin ang iyong bayan. Nais kong maranasan ang inyong yakap sa gitna ng aking pinagdadaanan. Ako'y napapagod, Panginoon. Ngunit sa Isaias
verse 20 at 31, ipinangako mong bibigyan mo ako ng lakas at panibagong sigla gaya ng agila. Nais kong magtiwala sa iyo. Itaas mo po ang aking diwa at sa kabila ng malungkot na paligid, bigyan mo ako ng mata ng pananampalataya upang makita ang pag-asa. Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa, at aking kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga awit, chapter 4, verse 8. Sa aking pagiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Kawikaan, chapter 3, verses 24 to 26. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Mga ngaral, chapter 5, verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Mateo chapter 8, verses 24 to 26. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan nila ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Alam mo ba na iniibig ka ng Diyos? Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaso, may problema. Lahat ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
Sabi sa unang Korinto, chapter 15, verse 3 to 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Lahat ay maaaring maligtas. Sabi sa Pahayag, chapter 3, verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ito ang katiyakan ng isang mananampalataya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi sa Juan, chapter 5, verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sabi sa Juan, chapter 20, verse 31. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.